Magandang umaga po sa kanilang lahat. Nandito ulit tayo. Salamat dun sa mga sumusubaybay at nag-follow sa ating pong page account, FB page account. Salamat po sa inyo. At salamat din po sa kaninang inawit. Napakaganda po ng awit na inawit po ng music team. At timing na timing din po dahil ang pamagat ng ating mensahe ay Life Through the Storm. Yan, tama-tama. No? Basahin ko lang saglit yung kanilang inawit. Yung sabi doon, Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako, o Diyos ilaw ng mundo. Ganda po, no? Yung kanilang mensahe. Pero bago tayo magsimula, tayo ay manalangin, hiling natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Panginoon, magandang umaga sa inyong lahat. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na muli mo kaming dinala sa presensya mo upang mag-aral ng salita mo. Sa pamamagitan po ng mga salita mo ay lumalakas po kami, Panginoon. Hingi po namin ng patnubay ng Banal na Espiritu, Panginoon. At hingi po namin na kami ay bigyan ng kagaanan, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng mga salita mo. Muli, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ayan. So, life through the storm. Ayan. So, basahin muna natin yung mga salita ng Diyos. Matatagpuan po sa mga awit 107:23 hanggang 32. Sabi po rito, silang nagsisibaba sa dagat sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga ito'y nakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghan sa kalaliman, sapagkat siya'y naguutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alon niyaon. Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman, ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hampas na parot-parito at gigiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay nawala. Na magkagay nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan, kanyang pinahihimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik, na magkagayoy natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandang loob at dahil sa kanyang kagilagilas ng mga gawa sa mga anak ng mga tao. Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan at purihin siya sa upuan ng mga matanda. Yan. So may tanong tayo. Ang tanong dyan ay marahil ay nagiging katanungan mo rin to, nasaan ang Diyos? Sa time na nandun tayo sa bagyo. Anong dahilan at nangyayari ito? Itong mga mabibigat na bagyo dumarating sa ating buhay. Ano ang aking nagawa at sinapit ko ang masaklap na buhay na ito? Ang Diyos ba ang dahilan ng mga ito? Yan. So yan po yung mga tanong na naguguluhan sa kanyang sarili dahil marahil siya po ay bigat na sa kanyang buhay. Marahil ay sa umagang ito ay katanungan mo rin yan at nagugulumihanan ka dahil sa nangyari pong pandemic crisis na dinadaanan po natin. Okay, so narito tayo upang magbigay ng, sabihin natin, kalakasan sa ating buhay. Tatlong uri ng bagyo sa ating buhay na dumarating. Ito po yung una, sabi po doon, yung natural storm. Yan niya po yung sasabi natin, hurricanes, floods, tornadoes, fall into this category. Yan po yung naranasan natin. And then yung pangalawa po, yung emotional storm. Ayan. So, yung iba po talagang stress na, nagpapanik, may depression, anxiety, may mga phobia, mga dinadaanan, iba't iba. Talagang hindi niya alam gagawin niya. Ano ba yung mga emotional storm na ito? Una po yung tinatawag nating poor health. Ang sabi dito, children living in poverty are 7 times more likely to have poor health than children in higher income
households. Kaya yung ibang mga bata, hindi nga sila pinapalabas dahil bakat sila'y tamaan ng COVID at mahina yung kanilang immune system. Hindi lang naman po yung mga bata po, kahit po yung ating mga nanay, tatay na may edad na po, katulad ko, may edad na, nanganganib po sila. Kaya kinimportante talaga yung ating pong health ay palakasin natin. No? Okay, ito pa po. Ano pa pong tinatawag natin emotional storm, yung tinatawag nating financial struggles. No? Kapag walang pera, talagang nakamukmok. Sabi nga. Ang sabi po doon sa kanan, don't let financial struggles define you. Yan. Ang susunod, sabi nga, yung ating pong economy ay talagang lahat ng mga ibang bansa, no, halos ng ibang bansa ay bumagsak po ang ating ekonomiya. No, yung ating talagang kahirapan ay nararamdaman na lahat. No? Sabi nga rito, economic downturns or the loss of a job challenges us to believe the Bible and trust God to comfort, support, and provide. So yan po yung nangyari. Na-lockdown tayo, na-trap tayo, pero ang Panginoon, kapag tayo nagtiwala tayo sa Kanya, andyan po ang tulong at gabay ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito po na emotional storm, yung relationship difficulties. Of course, kapag talagang bigat na bigat at walang pera, madalas nag-aaway. Yun rito yung mga nag-aaway ng mag-asawa. Baka meron ganyan, no? Wag naman sana. Kapag may pera, nag-aaway. Kapag walang pera, lalong nag-aaway. Wag naman po sana. Sabagay, hindi naman lahat po ng kanilang pag-aaway ay patungkol po sa pananalapi. No? Yung sabihin natin, expectation sa bawat isa. No? Kaya nagkakaroon po ng relationship difficulties. Ayan. Ayan, pangatlo po na spiritual na storm ay spiritual storms. Ang sabi diyan, when a Christian backslides, everybody loses. Ano-ano yung mga nawawala? The community loses the influence of a Christian. Yung kanilang testimony. No? Heaven loses a citizen. Brethren lose a brother. No? Pag nag-backslide, aalis po nila. God is saddened and the devil is pleased. No? Nalulungkot ang Panginoon. And then the individual loses his soul. The congregation loses a member. Yan. Yan yung mga kabigatan. Go forward, not backward, sabi po dyan. Merong verse na nagpapaalala sa atin. No? Tayo mga nanlalamig sa pananampalataya. Sabi niya po sa Revelation 3:17, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ang ibig sabihin, ang nais ng Panginoon, ng temperature natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat hindi yun siya parang lulubog, lilitaw. Ang ibig sabihin talagang andun yung consistency ng ating paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon. Kahit na po na tayo dumadaan sa tinatawag nating krisis sa ating buhay. No? Was God in the storm? Yes po. Sabi po doon according doon sa verse 25 na binasa natin kanina, for He commanded and raised the stormy wind which lifted up the waves thereof. Yan sabi po dyan. Sometimes the Lord interrupts our lives by sending turbulence. No? But on the other occasion, we create, sabi doon, the chaotic conditions with our sinful choices. Yan. So, ibig sabihin, yung free will natin, kung hindi natin papasako sa ating Diyos na makapangyarihan, ano po nangyari? Kapag sinunod natin yung mga pagnanasa ng ating kasalanan, anong mangyayari? Magkakaroon po ng trouble sa ating buhay. Yan. Okay, sa isay natin, may tatlong bagay tayong pag-aaralan. Una po, the root cause of our storms. Ano ba yung pinagbumulan nitong ating mga bagyo na dinadaanan? Una po, ourselves. Ang sabi diyan, me, myself, and I. Yung ating sarili. Di ba nga, hindi naman tayo robot na ginawa ng Diyos.
Nung nilikha tayo ng Diyos, sabi ko kanina sa inyo, meron tayong free will na pinagkaloob. Kaya lang, hindi nagpasubmit doon sa kapangyarihan ng Diyos yung ating free will. Kaya ano po, ang sisisin talaga natin yung ating sarili. Okay. Meron ako diyang na ilagay dyan, depende doon sa ating belief. No? Ang gusto natin, yung life natin, sino sa atin dito ang gusto, ang life ay maganda, mapayapa, masaya, masagana, siguro tataas kayong kamay. Of course, gusto natin yan, ayaw natin ng magulo. Tama po ba? Depende po yan, number one, doon sa ating belief system. Kung halimbawa, ang belief natin, kailangan mag-asawa na ako, ganun-ganun ang belief mo, o choice mo yun. Ano nangyari? Grabe tayo, ka-excited na mag-asawa na iwalang preparation, ano nangyari po? Dahil belief mo, dahil kailangan mo mag-asawa. No? Isang sample lang yun na belief. And then, action yun, pagkatapos ang nangyari po, nandun ka na doon sa pag-aasawa, pagsasama ng mag-asawa, ano nangyari po? Saka palang makakaranas ng ano po? Ng burden. Dahil sa belief system natin, nasabi mo example, na kailangan maaga ako mag-asawa. O kaso nga, yun yung paniniwala mo. Kaso, kung wala talagang preparation, ano mangyari po? Yung pinaka-life, no? Yan po minsan yung ating sarili, no? Nakita natin. And then, pangalawa, na sinasabi dyan, ng cause ng storm ay the devil, Satan. Isang sample po ng life po ni David. I remember nang si Haring David ay ang kanyang mga kawal, mga sundalo ay pinayaon niya upang makipagdigmaan at naiwan po siya doon sa tuktok ng tore. At meron siyang isang babaeng nakita na naliligo. Ito'y asawa ng kanyang commander. No? Ayan. Si Uriah, yung captain na yon. So ang ginawa niya na meron pong kawal na nagbabantay doon, intusan yung kawal na sabi niya, na-attract siya doon sa babae. Ang ginawa niya dahil malungkot siya, pinakuha niya yung babae, pinadala. Siyempre, powerful siya, makapangyarihan, hari. Lahat ng ihilingin ng hari, dapat sundin. So, inakyat yung babaeng yun, at dahil doon sa kanyang pagnanasa ng kanyang kasalanan, nagbunga po yung kasalanan yun. Yun na napakasaklap. Nag-end yung kanyang buhay na sasabihin natin, napakalungkot. Yun. Alam niyo po, ang purpose ng dyablo kung bakit tayo tinutokso, kasi gusto niya pong ilayo tayo. Atakin tayo palayo sa Diyos. Kaya ino-offer ng dyablo yung tukso na yan para sa ganun, ano po, hindi mo na siya masamba. Hindi mo masamba ang ating Diyos. Para bumagsak ka doon sa kanyang trap. Ganyan ang dyablo. Hindi ka naman ilalagay ng dyablo doon sa tukso. Kundi i-offer lang niya muna yan. No, bubulungan ka niya, napaganda to, example, pera, hindi lang po sa sexual immorality, marami pang mga tukso, iba-ibang tukso, na pwede pong ilagay ng dyablo, no, sa ating buhay. And then, pangatlo, na sinasabi dyan ng cause ng storm ay the Almighty God. Sometimes the Lord brings storms into our lives for His divine purposes. Pansin niyo po, for His divine purposes. Although they are painful, God is motivated by His love for us. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung trials na binibigay ng Panginoon sa atin, yung kaya lang natin, enough yun para ma-equip tayo yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Upang yung mga pride, selfishness, o sabihin natin yung selfish, ma-break po yun. No? Yung self-will, baliin ng Panginoon yun upang tayo ay magpakababa sa ating Panginoon. Yan po. Yan yung mga root cause. No? Pangalawa po na ating pag-usapan, the reason for our storms. Ano bang dahilan? Bakit nga ba mayroong mga bagyo sa ating buhay? Ang una po ay to call our attention. No? To get our attention. The Lord speaks to us quietly in our hearts. Bumubulong siya. But if we don't
pay attention, anong gagawin niya? He will raise the volume by sending a storm into our lives. Kasi hindi natin siya napapansin eh. Diba, limbawa, magbasa ka naman ng Bible. Wala akong time eh. Busy ako masyado. Diba? O minsan binibigyan tayo ng karamdaman. Ito yung time na nagmumuni-muni na tayo. Ito yung time na mag-focus tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Yan. To call our attention, dito po sa Romans 2:4, sabi doon, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Diba kaya yung tanong kanina, bakit ko ba sinapit ito? Itong masaklat na buhay na ito. No? Huwag sana yung ganun tanong, yung word na bakit. Dapat sana ang tanong, anong gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon? Ano ba ang aking pagkukulang sa iyo? Dapat ganun po yung tanong eh. No? Ang kadalasan minsan, bakit? Parang sinisisi pa yung Diyos. Hindi ba natin alam na yung mga bagay na yun, sabi dyan ni Paul, na yung bagay na yun, ng storm na yun, yung bagyo, yung kabigatan na dumadaan tayo, tumutulak yun. Nagpupus siya para tayo ay manumbalik. Kaya tinatawag niya yung pansin natin. Hoy, pansinin mo naman ako. Hindi ba't pinagpala kita? Hindi ba't dininig ko yung panalangin mo pagkatapos na ikaw ay meron ka ng sandamakmak na pagpapala? Ano pa? Sasabihin natin na busy na tayo? Yung time na walang blessing, iyak tayo ng iyak sa Panginoon. No? Di ba? Kaya nga yun ang purpose eh. Kaya napapaluhod tayo, lumuluha tayo. Yun ang magandang layunin. No? Pangalawa po, sabi diyan, to conform us to Christ's image. No? Hubugin tayo, katulad ng yung picture dyan, no? Ng isang nanguhulma ng vase, no? Na gumagawa ng vase na nilalagyan ng mga flower, iba pa mga vase na design. No? Ang sabi ng Bible sa Romans 8:28 hanggang 30, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti. Ang ganda po, sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod, sa kanyang nasa. Ituloy po natin. Ang sabi nito, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay, last verse, sabi, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay nilulhati din naman niya. Yung word na inaring ganap ay ibig sabihin pinaging matuwid. Papaano po nauhubog tayo? No? Sa pamamagitan po niyan ng mga bagyo, pagsubok sa ating buhay, yuyuko talaga tayo at magpapakumbaba. At doon po, maaalis, no? Para bang yung isang kumukulong tubig, tapos gusto niya magtsaa o tea, ilalagay niya yung tubig na mainit. Pag nilublob mo o nilagay mo po yung tea doon sa, sabihin natin, sa baso, ano mo nangyari po? Di ba yung katas niya lumalabas? Ganun po, na-purify po tayo yung mga impurities, mga karumihan sa buhay natin, yung bagyo na yan, sabihin natin, tumutulong sa atin upang makita po yung mga kamalian natin sa ating mga buhay. Ayan. So that nagkakaroon siya ng tinatawag na spiritual transformation, key to victory. To be conformed, sabi doon, to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Napakaganda. Kaya wag po tayong magtatanong na bakit Panginoon. No, sabihin natin, Lord, salamat po. At ako'y dinala mo sa ganitong bagyo at meron kang gagawin sa aking buhay at meron kang lilinisin sa aking buhay upang ako'y maging maggamit mo at malhati ko ang iyong dakilang pangalan.
And then, pangatlo po, sabi doon, the revelation in our storms. Ano bang inahayag nito? No? Anong ipinapakilala? At anong pinapakita? Ang una po dyan, kapag tayo'y nandoon sa time ng bagyo na yon, was God in the storm to perform God's infinite power? No? Paano niya pa-perform yung kanyang power kung ikaw ay malakas naman pala? Kung ikaw sabi mo matatag ka na, no? Kung ikaw marami ng sabi natin sandamakmak na pagpapala, di ba? Inaalis niyang pansamantala yon upang ma-execute ng Panginoon at makilala ng mga tao na there is power na gumagawa sa ating mga buhay. Yun yung Diyos na buhay. Sabi niya, God powerfully uses the situation to make us more useful than we were before. Yan po yan. And then, another, because God's knowledge is complete, God never makes mistakes. Tandaan po natin yan. Hindi siya nagkakamali. Nothing happens in our lives without His permissive will. Nasabi ko one time sa ating pong pag-aaral, na itong pandemic crisis na ito ay inalaw na ng Panginoon para may breakdown lahat yung mga taong nagmamalaki, may breakdown yung mga taong ayaw bumaba, magpakababa sa ating Diyos na buhay. No? Lahat ng mga bagay na yan ay sa wisdom ng Panginoon, kaalaman niya po yan. Kung di ang Diyos na maalam kung bakit niya pinahintulutan yan, alam niya kung paano niya rin po yan, aalisin sa ating buhay. Ayan. His good purpose, mighty power, and unfailing love always governs the storms that come our way. Yan. Ang ganda po, di ba? Kaya, ang dapat po sana, merong isang illustration, merong nagtatrabaho sa construction, isang Christian, meron pong nagtatrabaho doon sa third floor, nahulog na hindi sinasadya, merong Christian doon sa baba, nahulugan siya ng hollow blocks. Alam niyo saan tumama? Sa ulo ba? Hindi po. Hindi sa ulo. Tumama doon sa pinakahinlalaki, dulo ng kanyang paa. No? Ng mga daliri niya doon sa paa. No? Napasigaw siya. Alam niyo sinigaw niya? Nagalit po ba siya? Hindi niya sinisipo yun nandun sa taas. Sumigaw siya, salamat Panginoon, buhay pa ako. Yung galing po, no? Dapat ganun po, no? Kapag mayroong mga bagay sa buhay natin, inaalaw ng Panginoon. Pero iniingatan naman tayo ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na kapag tayo mananampalataya na, di ba pababayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi po. Ang Diyos po ay napakabuti at mapagmahal. Pangalawa po, ano pa po ang piniperform niya? No? To perform God's infinite pure love. Andun yung pag-ibig ng Diyos. Do you remember yung isang story? Si Peter, nung makita niya ang Panginoong Hesus, I think nandito sa kanina, nakita niya ang Panginoon nandun sa dagat, no? Lumalakad. At ano sabi ni Peter? Panginoon, pahintulutan mo rin ako lumakad. So pinahintulutan siyang lumakad. Sige, lakad ka. So, kaso sa paglalakad niya, ang nangyari po, natalimpasikan siya o sabihin natin na anuhan siya ng alon, no? Ano nangyari? Na-shock siguro siya, napalingon siya. Pagkatapos nawala yung kanyang paningin doon sa ating Panginoon Jesus. At nagsimula siyang lumubog. Ito po, note nang sumigaw siya sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Bahala ka, tigas-tigas ang ulo mo. Hindi mo ko tinitigan. Ganun ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi po. Kaagad-agad po dahil si Pedro ay mahal ng ating Panginoon, kaagad-agad nang siya'y help! Tulong, Panginoon! Hinatak siya ng Panginoon. Ganun din po ang gustong mangyari ng Panginoon. Huwag tayong nagmamalaki. Wala naman tayong mapagmamalaki. Tama po ba? Nating tayo sa harap ng Diyos. Kung meron man tayong mga sandamakmak na pagpapala, no, galing pa rin sa Panginoon yan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ang nais ng Panginoon kapag tayo nandoon sa kabigatan, help Lord, help! Diba? Sa Psalms 121, remember that.
No? My help cometh from the Lord. Ang sabi niya po doon. Yung pag-ibig niya na busilak ay nandyan po sa ating buhay. Sabi po ng Jeremiah 31:3, ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin, nagsasabi, "Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Imagine mo, Diyos na makapangyarihan, no? Lumapit, di ba? Hindi naman tayo ang lumapit sa ating Diyos. Tayo'y lumayo, di ba? Kaya huwag nating iisipin kapag may mga iba't ibang bagyo sa ating buhay, ay ano po, iniwan tayo ng Panginoon. Kapag inunawa natin ang kaisipan at pamamaraan ng Diyos na mas mataas kaysa sa atin rin mauunawaan na kahit anong bagyo na dalhin sa atin, ito ay may motibo ng kanyang pag-ibig. Yan ang pakatandaan po natin, no? So, sa ating pagtatapos, no? Huwag nating kakalimutan, no, na ang Panginoon ay nandiyan. No? Ito pong pandemic crisis na ito na ating dinadaanan. Akala natin wala ang Diyos, na wala yung presence ng Panginoon. No. Nandiyan ang Panginoon. No? Minamasdan niya tayo. Habang tayo lumuluha, habang tayo nabibigatan, ano man yung ating dinadala sa umagang ito, andiyan ang Panginoon. Mahal niya po tayo. No? Marahil hindi mo nararamdaman pero nakaakbay po siya. No? Ang sabi ng Bible, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sabi niya po doon sa Matthew 11:28, di ba? Pagpapahingahin niya tayo. Kung sabihin mo sa Panginoon, "Panginoon, pagod na ako, pwede ba sa mandali ako'y makapagpahinga?" Not in your presence, not to go back, no? Sabihin mo lang, "Panginoon, bigyan mo naman ako ng ng satisfaction, ng kapayapaan." Actually, ang kapayapaan, mararamdaman po natin yan sa time na tayo nandoon sa battle, sa time na tayo nandoon sa bagyo. Hindi niya tayo iniwanan, tandaan po natin. Ang sabi ng Bible, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Sasamahan kita. Yan ang Diyos na buhay. Yan ang Diyos na mapagpala sa ating buhay. Manalangin tayo at magandang umaga sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa salita mo na sinulat ni Haring David na ang mga anak po ninyo na sa bagyo, Panginoon, nandiyan po kayo, Panginoon. Hindi nyo kami iniiwanan. Panginoon, damayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo pa po kami ng wisdom, Panginoon, na kailangan namin sa aming pamumuhay. Bigyan mo pa po ng katibayan, kalakasan ng aming pananampalataya upang kami maging matatag sa pagtindig sa iyo. Salamat sa buhay po ni Haring David. Tulungan niyo, Panginoon Diyos, na ito'y may ibahagi namin at sa pamamagitan ng pagbulay-bulay namin ay muli kaming sumigla at na-refresh po ang aming mga kaluluwa at puso. Purihin ka, Panginoon, ibinabalik namin ang papuring ito sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sandali po nating pagbulay-bulayan ng mga tanungan na ito.